Ano kaya? Karon bago ka gahapon ko na. Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, Kawasaki Bajaj CT100 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi nila guys, ito daw ay nagkaroon ng lagotok o para kakaibang tunog sa kanyang makina. At naputol din ang kanyang return spring, you know. Ayan, tinatanggal lang ng rubber, no. So, kailangan muna natin guys pakinggan ang loob ng kanyang makina, no. Kasi nagkaroon din ng ingay kapag hindi nakapiga ang kanyang makina. Kapag piniga is nawala ang kanyang ingay ng kanyang makina. So, ano natin yung kansusi at pandarin natin ang kanyang motor. Let's go! You know, may lagotok ang kanyang makina guys, no? Kapag nakanormal ang andar at hindi natin napiga ang kanyang clutch. So, pigain mo natin ang kanyang clutch guys. Yun, nakapiga na. Nawala ang ingay ng kanyang makina guys. Na-minimize ang ingay ng kanyang makina. Ibig sabihin, may problema ang kanyang clutch guys, no? Kapag normal lang ang andar is may tunog siya o lagotok. Pero kapag nakapiga is nagkaroon ng pag-slow mo o nawala, eliminate ang ingay o na-minimize. So, patayin mo natin ang kanyang motor. At siyempre, kailangan natin baklasin ang kanyang clutch guys para ma-confirm natin kung anong problema meron ang kanyang makina. So, kung meron kayong ideya, alam na natin kung anong problema meron ang kanyang motor. Kundi nasa kanyang clutch housing. So, ito yung kadalasang issue ng mga Bajaj CT100. Maya guys, marireveal natin ang problema ng kanyang motor once matanggal natin ang lahat ng mga bolt sa kanyang crankcase. So, lahat ng mga bolt na makita natin, tanggalin natin guys. So, next, tanggalin natin ang kanyang clutch. Kasi dyan po nakatouch sa crankcase ang kanyang clutch. Tapos, pwede na natin pukpukin ang kanyang crankcase cover gamit ang ating rubber mallet. So, may diyan ta guys, no? Kung anong problema ng kanyang motor, walang iba kundi ang kanyang clutch housing. Kasi kapag piniga or hinawakan mo kanyang clutch na minimize ang ingay, pero kapag wala, normal na andar, may kakabang tunog o parang lagutok. Yun po ang kinabahala ni owner. So, kaya nagpasya siya na ipasilip ang kanyang makina. Since magpapalitin tayo ng return spring ng kanyang kickstarter, para sabay na rin makonsulta kung anong ingay meron ang kanyang makina. So, ito yung moment of truth. So, check natin muna ang kanyang centrifugal. So, goods din naman ang kanyang centrifugal. Ito sa clutch housing, hawakan natin. Kung hindi ba siya maalog. Ayun ang laking alog. So, confirm ang ating hinala. Sa clutch housing ang problema ng kanyang motor. Ano ba ang rason kung bakit nagkaroon ng alog ang ating clutch housing? Dahil yan guys, meron niyang bearing sa likod ng kanyang clutch housing. Dalawa po ang bearing, klaseng bearing na connect sa ating clutch housing. Kasi po itong clutch housing na connect sa ating main shafting ng ating transmission. Sa ating transmission, meron niyang needle stick bearing sa dulo. At sa harap naman niya is meron siyang ball bearing. So kapag ang dalawang yan ay nagkaroon ng sira, automatic, apektado ang ating clutch housing. Umaalog yan. So para masimulan natin yung trabaho, tanggalin tayo ng 3 bolt sa kanyang centrifugal. Kapag matanggalin yung 3 bolt na kanyang centrifugal, sikwatin natin yung kanyang cover. Yan, pinahirapan pa tayo. Kasi nga, virgin na virgin pa ang kanyang motor. At ito po guys, ay never pang nabaklas, no? Kahit sa clutch, head, at saka sa kanyang stator, first time pang nabaklas. So, tayo pa po ang nakahawak sa kanyang makina. So, tanggalin natin ang kanyang castle nut. Gamit ang ating castle wrench na 19mm. So, yan. Natanggal na natin siya. Kapag matanggal natin yung nut, pwede natin siyang hilain ang kanyang centrifugal assembly. So, may maliit na nakunya yan guys ha. Kapag nahulog, kunin nyo. So, next naman, tanggalin natin ang nut ng kanyang clutch housing gamit ang ating 9mm na sakit. Klarong-klarong alog talaga guys. Kaya nag-iingay ang ating makina kapag pinatakbo. So, kapag matanggal natin ang kanyang nut, pwede natin bunutin ang kanyang buong clutch housing. Clutch housing pala.
So, ito na yon. Ito na yon. Jeng, jeng, jeng. Makita na natin ang sitwasyon ng kanyang shafting ng kanyang transmission. So, yan. Meron siyang bushing. Kunin natin ang kanyang bushing, guys. Baka mahulog. At alugin natin ang kanyang clutch housing. Halos ng mga Bajaj CT100, guys, ay naka-experience ng ganitong senaryo. Walang exempted kapag umabot na sa mga siguro 4 to 6 years. Depende na rin yan kung paano natin ginamit ang ating unit, no? Kapag sobrang bigat ng karga ng ating motor, isa na yan sa nagpapaba sa lifespan ng ating mga bearings, no, sa ating mga badya. So yan, klarong alog. May tama na rin ang kanyang bearing o clutch bearing. Yan po yung bearing na yan. Yan po sa yung dahilan kung bakit nag-aalog. At isa sa talagang napuruhan nito ay ang kanyang needle bearing sa kanyang likuran. Ang gagawin natin, guys, ay need natin siyang i-overhaul para ma-confirm na rin natin kung may tama na rin ang kanyang needle bearing. Need natin palitan ang dalawang yan para manumbalik ang tunog ng ating makina at hindi na siya magkaroon ng lagatok kapag sa normal na andar at nawala naman ito kapag piniga natin ang kanyang clutch. So, kailangan natin baklasin ang kanyang cylinder head at ang kanyang cylinder block, kanyang magneto, stator para may baba natin ang kanyang makina at may wala natin ang dalawang crankcase. So, shout out kay owner. Salamat boss sa tiwala at pagpunta sa ating bahay. So, ngayon guys ay home service tayo, no? Nandito tayo sa ating bahay at wala tayo sa ating shop. So, tanggalin natin ang kanyang takip ng kanyang timing chain. Yun, nahulog pa dahil nga may init pa ang kanyang makina. Ang cover ng kanyang magneto, may 4 na bolt, 5 na bolt na yan. Tatanggalin natin. So, kapag matanggal na natin ang cover ng kanyang magneto, next naman ay tanggalin natin ng siyempre ang kanyang nut ng kanyang magneto, guys. Huwag na natin ang kanyang nut, tanggalin na natin, guys. At next, ilagay na natin ang ating puller. Ang puller natin gagamitin ay TMX type na pang counterclockwise ang paghigpit ng ating puller. So, kabaliktaran po ang kanyang paghigpit, guys, pa counterclockwise. Before natin tuluyan tanggalin ang kanyang magneto, ay papakita sa inyo, guys, kung ano ang timing ng ating magneto. So, nakita nyo ang arrow na yan at guhit na yan, yan po ang kanyang timing mark. Yung may letter T na yan. At the same time, yung guhit sa ating camshaft bracket at arrow din sa ating makina, yun o, nasa taas na yan, dapat po nagka-coincide na yan. Yan po ang tamang timing ng ating camshaft bracket. Ito po ay napakahalaga, lalo na sa mga nag-DIY, no? At baguhan pa lang sa pagbaklas ng Kawasaki Bajaj CT100 sa kanyang timing mark. Para kapag nag-assemble kayo at nag-bart ng timing chain, ay alam nyo na kung ano ang tamang timing ng ating magneto at camshaft bracket. So, pwede natin tanggalin ang kanyang magneto, guys. Gagamit muna tayo ng adjustable para pang depensa na hindi iikot ang ating puller. Siyempre, kailangan natin siyang higpitan para hindi magkaroon ng pag-slide sa ating thread ng ating magneto. Tapos, kapag goods na at mahigpit na ang ating puller, saka natin ilagay yung stud bolt niya na malaki o bolt sa gitna ng ating puller. Since 17mm po ang ulo ng ating bolt, kailangan gagamit tayo ng back wrench. Para meron sa alog o parang vibration sa ating magneto since first time pa natanggal, kailangan natin siyang umpugin gamit ang ating martilyo. Yan po ay malaking tulong sa pagtanggal ng ating magneto. Lalo na ito ay first time pa lang. Kasi kadalasan ng mga magneto ng mga Bajaj CT100 ay sobrang higpit talaga o sobrang kapit na kapit. Lalo na sa mga first time at never pang napaklas ang magneto. So, pupukin natin ng kaunti, guys. Pang vibrate lang, no? Pang alog lang sa ating magneto. Tapos, saka natin pupukin ang ating 6mm na back wrench. 17mm na back wrench. Yun. Bininas tayo, guys. At natanggal naman ang kanyang magneto na medyo hindi tayo pinawisan ng marami. So, yun ang pinaka-importante, guys. So, tanggalin na natin ang puller. At pagkatapos ay tanggalin na rin natin ang ating magneto. Dito natin makita ang kanyang stator assembly, guys, no? Nakakapaloob sa kanyang magneto. Medyo may kainitan pa. Natin sapinan ng basahan. So yun, ito na nga ang kanyang stator assembly. Meron siyang 3 allen na bolt dyan, guys, na parang nakatriangle ang position, no?
So, kailangan tanggalin natin ang alin na bolt na yan na 5mm gamit ng ating impact na alin. So, ito yung medyo may kahirapan guys, no, na kasunod ng ating magneto. Kasi nga, since never pa ito na baklas, maaring kapit na kapit ang kanyang backplate. Ito yung kadalasang problema na ma-encounter natin sa Bajaj CT100. Ang kanyang stator assembly. Kung paano natin baklasin ang kanyang backplate na hindi natin masisira ang mga bahagi ng mga pisa nito. So, meron tayong mga technique guys, no, mga tips, mga simple lang, pero epektibo. Since itong motor nito ay never pang nagalaw, at tayo pa ang unang nakagalaw. So, ito lang gawin nyo guys, no. Kuha lang kayo ng mga flat screw. Maliit. Tsaka, malaki rin. Binili ko ng flat screw, available kayo. Tapos, unti-unti nyo siyang galawin. Na, huwag nyo lang pilitin guys. Basta, habaan nyo lang ang pasensya nyo. Bawat kanto, galawin nyo lang siya. Kasi, bilog po ang backplate ng ating Bajaj CT100. Okay. So, kapag gumalaw na yan guys, yan po ay palatandaan na tulad yan. Diba? Gumalaw na siya, umiikot na siya. Palatandaan niya na maaring matanggal na ang kanyang backplate. Basta, habaan nyo lang pasensya. Huwag nyo lang bilisan. Importante isip natin mabaklas ang kanyang backplate. Since gumalaw na siya, may tendency na ilang minuto ay matatanggal natin ang kanyang backplate. So, dito na guys, no, kailangan natin gagamit ng vice grip para mahila natin ng konti palabas ang kanyang backplate sabay sikwat ng clutch screw. Okay. Yun. Yan ang mga sikretong malupit natin kung paano natin tanggalin ang kanyang backplate na hindi tayo makadisgrasya sa kanyang stator assembly. Tanggalin natin ang kanyang neutral wire guys, indicator. So, ilagay mo natin at isang tabi mo natin ang kanyang stator assembly. Next natin gawin ay tanggalin natin ang kanyang timing chain. So, before natin matanggal ang kanyang timing chain, ay dapat tanggalin natin ang dalawang bolt na yan sa ilalim ng kanyang plate at dalawang bolt sa kanyang tensioner chain guide para hindi tayo mahirapan i-pull out ang kanyang timing chain guys. Double check natin ang kanyang timing chain kasi medyo maluwag siya. At sabi nyo na medyo may counting lagitik daw ang kanyang makina. So, possible itong timing chain din, no? May problema na rin ng kaunti. Luwagan mo natin ang bolt sa kanyang camshaft sprocket. Saka natin tanggalin ang dalawang bolt sa kanyang tensioner chain guide. So, kailangan luwagan natin yan guys, no? Kasi kapag nahirapan tayo palabasin ang kanyang timing chain, so pwede natin tanggalin ang bolt na yan at iangat ang kanyang chain guide. Para hindi tayo mahirapan, i-pull out ang kanyang timing chain. So, tanggalin natin ang dalawang bolt sa kanyang plate, sa guide ng kanyang timing chain. To make sure na hindi mahulog yung bolt sa butas na yan, kasi mayroong butas yan guys na parang oil return. Kailangan lagyan natin ng basa, no? Para hindi mabirya ang ating trabaho. Baka mahulog pa yung bolt na yan sa ilalim. So, siyempre, para matanggal yan, gagamit tayo ng impact wrench, no? Yung legendary tools natin. So, yun. So, pwede natin tanggalin ang kanyang bolt. Medyo maigpit pa po ang kapit ng ating timing chain, guys. Para hindi tayo mahirapan sikotin yan, kailangan nating luwagan ang kanyang tensioner tosser. Okay. So, sa pagluwag ng kanyang tensioner tosser, guys, kailangan natin tanggalin ang takip ng 16mm na bolt. So, ang pag-ikot ng ating tosser guys ay pa-clockwise. Pakyat. Para yung timing chain is meron na siyang paggalaw sa loob ng ating block. So, clockwise po ang paangat ng ating tosser. So, kapag may angat na natin yan, gamit ang maliit na flat screw, saka natin sikotin ang kanyang timing chain kasi hindi natin mahirapan guys sa sikotin niya kasi wala nang tumutulak sa kanya. Yun, di ba? So, depende na sa inyo kung pwede nyo sa itaas ipadaan yung timing chain, pwede din sa ilalim. Basta nasa inyo yan kung saan kayo komportable, paano bunutin ang timing chain. Next is tanggalin natin ang 4 na stud bolt sa kanyang cylinder head guys.
Kahit saan, una nyo tanggalin, walang problema, no? Kapag matanggal natin yun, o maluwagan natin yung 4 na stud bolt ng kanyang cylinder head, so ang next natin gawin guys, yung dalawa namang stud bolt na maliit sa kanyang cylinder head guys, yung 6mm na stud bolt. So gagamit tayo ng 10mm na T-wrench. So huwag niyo kalimutan guys, meron niyang washer na bronze ha. Baka mahulog eh. So kapag matanggal natin yung dalawang stud bolt na maliit at saka yung 4 na stud bolt, pwede natin unti-unting sikwatin ang kanyang cylinder head. So kapag masikwat natin ang kanyang cylinder head, yun namang stud bolt na hindi pa natin mabunot dahil natamaan ang ating chassis, unti-unti natin siyang hilain pataas. So yan, natanggal natin ang kanyang cylinder head. So goods naman ang kanyang combustion guys, no? Maganda ang kanyang sunog. Next naman is tanggal natin ang kanyang tensioner chain guide. Pwede sa taas, pwede rin sa ilalim natin bunutin. At next naman ang kanyang cylinder block. So double check din natin ang kanyang liner guys na mamaya. So far goods naman ang kanyang liner. Pwede pa to. Wow! So since ang issue naman ng kanyang motor ay ang kalog, tanggalin ang kanyang lock sa kanyang pin, kanyang piston guys. Pagkatapos pwede natin unti-unti pupukin ang kanyang pin palabas para makuha na natin ang kanyang piston. So yan ang kadali guys. So natanggal natin, goods din ang kanyang piston. Wala naman siya masyadong gas-gas, no? At gumagalaw pa rin ang kanyang mga compression ring. It means goods para kanyang mga piston ring guys. So ibaba na natin ang kanyang makina para mabaklas natin ang hindi pa nabaklas. Next naman ang kanyang alin na bolt sa kanyang gear drum assembly. Ito yung para sa kanyang change pedal guys ha. Kapag mabunot na natin yung alin na bolt na yan, pwede na natin mabunot ang kanyang change pedal assembly guys. So yan, ganyan ka-smooth. Next naman is yung mga 5 pin ng kanyang gear drum. Yung sa selection niya guys, no? Yung 5 pin na yan. Tapos yung washer o bilog na washer sa kanyang gear drum. Yan, yung nabunot natin guys. Na may kasamang star. May star pa yan. Yan ang kanyang star. Yun. Tapos, tanggalin din natin ang kanyang stopper guys. Ang kanyang bearing, no? Yung sa kanyang transmission. Kasi dyan po natin i-pull out ang kanyang bearing o palabasin. Need natin palitan yan guys kasi isa yun sa dahilan kung bakit nagkaroon ng alog ang ating transmission. May stopper yan na plain set. Tapos, dyan din nakalagay yung parang arm niya sa ating selector, sa ating gear drum. Tapos meron niyang bolt na kailangan natin gumagamit ng impact wrench sa stopper ng ating bearing. Yan guys, oh. So gamit tayo dyan ng impact wrench. Kasi yung sa babaw na bolt is, ang ginagamit natin ay T-wrench na 10mm. So yun, tanggal na natin siya guys. So ngayon, baliktarin na natin ang kanyang makina. Since natanggal natin lang lahat, ang dapat tanggalin sa kanyang clutch. So yung gear naman guys sa kanyang crankshaft, tanggalin din natin yan. No? So lahat ng mga bolt na makita natin sa kanyang makina guys, tanggalin natin. Wala tayong dapat pang iiwan dyan. Para maiwalay na natin ang dalawang crankcase, ang left at saka right. Itong motor ni Bossing ay never pang nabuksan at never pang na-overhaul. Kahit top overhaul is wala pang nangyari kahit sa clutch, stator. So ibig sabihin, tayo pa ang nakabaklas ng kanyang makina at tayo pa ang hawak ng kanyang makina guys. Ganyan po kadumi, no? Ang kanyang parte sa kanyang sprocket. Normal yan sa mga motor guys kasi nagkaroon dyan ng mga oil o sa kadena, no? Kaya dyan naging madumi ang part na yan sa mga Bajaj City 100. Yun, naiwalay na natin ng unti-unti ang kanyang makina guys. Pwede natin unti-unting sikwatin ang kanyang right crankcase o right crankcase shell. So kailangan natin i-controlin yung transmission na hindi sasama pataas para hindi mawasak yung mga gear sa ating transmission guys. Iwas aberya na rin at pag-delay sa ating trabaho. So yun, natanggal natin ang right crankcase. So hindi sumama yung crankshaft natin guys, no? So yung tinuro ko, yan po ang bearing na tatanggalin natin. Yan po ang bearing niya sa kanyang clutch. So yan, paano ba i-pull out ang ating transmission? O natin gawin guys, tanggalin ang pin. 2 pin sa kanyang gear drum.
So yan po kung saan na-connect ang ating shifting fork. Pagkatapos, unti-unti nating sikwatin ang kanyang gear drum assembly. So, iwalay mo natin ang kanyang shifting fork guys, no? Yan. Kailangan natin tanggalin ang kanyang gear drum assembly ng dahan-dahan para hindi natin mawawasak yung ating transmission. Okay, kapag nawasak ating transmission guys, asahan nyo, ma-delay ang ating trabaho, no? Kaya symbol pa natin siya. So, kailangan natin i-maintain ang ating transmission na hindi mahiwala yung mga gears niya. So, napaka-importante po nito lalo sa mga nag-DIY. Siyempre, bago pa lang sa ganitong mga trabaho guys, no? So, yun, tanggalin natin ang kanyang gear drum. Tapos, next, ang kanyang dalawang shifting fork. Tandaan nyo lang kung paano ang position ng shifting fork guys. Maliit po at malaki ang kanyang shifting fork. Yung maliit sa kanyang main shafting, yung malaki naman ay sa kanyang counter shaft. So, pwede na natin tanggalin ng buo ang kanyang main na shafting sa kanyang transmission para masilip na natin ang sitwasyon ng kanyang needle bearing. Kasi dyan po nakalocate sa ilalim ang kanyang needle bearing. Check na natin ang dulo ng kanyang transmission guys kung hindi pa napudpod. So, goods naman. No? Kadalasan kasi yung mga naka-experience ng ganito napiktuhan ang dulo ng ating transmission. Kapag matagal, pinalitan ng o in-overhaul ang kanyang makina. So, goods naman. No? Buo pa rin ang kanyang washer. Ibig sabihin, hindi talaga ito na nasubrahan ng gamit or napatagal ang pagpaayos sa motor bossing. So, check natin ang kanyang needle bearing. So, i-zoom natin ng kaunti ang ating camera at ilawan natin, no? Kasi medyo madilim sa part na yan. So, yun guys, klaro. Wasak ang kanyang needle bearing. Naupod. Nawala yung mga stick bearing sa loob ng kanyang needle bearing guys. So, meaning to say, may problema talaga at need natin siyang palitan. Kapag mga reel type ng mga ganitong makina guys, kadalasan sinasuggest ko is i-convert na lang siya ng ball bearing kung may budget lang. Pero kung wala, back to stock na lang tayo guys. Since itong motor naman niya is single type, no, at hindi niya ginamit pang sidecar. So pupukin natin ng kaunti ang kanyang transmission, yung counter shaft medyo may pagkatigas guys, no. Tuntiin na natin kasi first time pa ito nabaklas ang kanyang makina. So, goods naman ang kanyang counter shaft. So, pwede na natin baliktarin ang kanyang crankshaft guys para mabunot natin yan at mapukpok natin patalikod. So, yung bearing din ng kanyang counter shaft guys, no, hinawakan ko siya tulad ng kanina. Maalog din, need na natin yung palitan. So, dalawa ang papalitan natin guys, yung clutch na bearing at saka sa bearing ating sprocket. So, dito na part nito guys, pukpukin natin ang kanyang stick bearing patalikod. So, yun, natanggal na natin siya at nahulog sa ilalim. So, makita na natin ang sitwasyon o buong sitwasyon ng kanyang needle stick bearing. Ang tanong kung saan ba napupunta yung mga stick bearing guys, medyo nawala po sa kanyang kalalagyan, no? Hindi ko alam, baka nahulog na yun o nasama na sa pag-change oil ng kanyang makina. Yun, wasak oh. Kung may budget lang, sana mas maganda i-convert siya ng ball bearing. Ito yung kadalasan ginasuggest ko sa mga motor guys eh. Kapag gusto talaga ng pangmatagalan. Since wala namang budget si bossing at yung sinuggest ko lang sa kanya is papalitan na natin kung ano ang sira ng kanyang motor. So yun po, papalitan natin, no? At siyempre yung bearing niya. Sana ba yung bearing niya? Yun. So kailangan natin siya pukpukin. So ang pag-pull out niya guys, no, sa clutch na bahagi. Dito sa loob natin siya pupukin sa kanyang makina. Since ang kanyang stopper naman is nasa clutch na bahagi ng kanyang makina guys. So pupukin na natin siya. Buti na lang itong bearing ni bossing ay hindi nawawasak ng tuluyan, no? Usually kasi yung mga worst case scenario nito mas nawasak pa yan, nawala yung mga bulitas. Buti na lang ito ay buo pa, pero kaya lang maalog na siya. Hindi na natin siyang palitan. Para yung needle bearing na kabit natin is maganda yung ikot guys, no. Dapat yung dalawang part na yan ang papalitan natin. So goods din ang ikot ng kanyang crankshaft naman, no? Check na rin natin ang kanyang bearing guys. Ang numero ng kanyang bearing before natin kalimutan ay 6203. So yun, itong dalawang ito ang papalitan natin. Ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng lagutok ang kanyang clutch. Kapag piniga, nawala yung ingay. Pero kapag hindi nakapiga, umiikot ng bilis ilalim, nagkaroon siya ng ingay guys na lagutok. So, pupunta tayo sa bayan, bibili tayo ng needle bearing
6203 oil o rolling gasket at saka liquid gasket, no. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Abang-abang na lang sa ating part 2 sa ating video. Ayos.